nagtataka ang batang kasama ng lola ni Andres kung bakit maraming security sa labas ng bahay nila, at sinabi na din nito na ganun na baka big time ang kanyang manong Andres, at sinabi naman ng lola nito na hindi naman nagkikwento itong si Andres masyado, dahil hindi naman ito mahilig magkwento at naisipan niya nitong tawagan si Andres, ngunit hindi ito sumasagot, dahil wala naman signal sa lugar na pinuntahan nila, kaya muli na namang nag-aalala ang kanyang lola sa kanya, at habang nagdahan-dahan sila Andres na pumunta sa lugar ay merong isang babae na nakakita sa kanila. Good evening, sir. Good evening po sa inyo. Good evening po. Uy, salamat po. Yes, sir. Apo, bakit may mga security tayo sa labas? Ano bang trabaho ni Manong Andres? Parang big time na ho siya. Andres, apo, saan ka? The number you have dialed is either busy or out of coverage area. The number you have dialed is either busy or out of coverage area. Dito nga ay sinabi ni Andres na dapat sa iba sila dumaan, dahil pag dun sila sa direksyon na dadaanan nila siguradong mas madaming kalaban, kaya napagdesisyonan nila na puntahan ang daan na sinabi ni Andres, at na-confirm ni JB na mas ok talaga na dun sila dumaan at mas ligtas. Kailangan natin umikot. Approximately 250 meters. Hindi tayo pwede sa south, nandun ang mga kalaban. Dapat sa norte tayo. Pero nandito na tayo eh. Kapag umikot pa tayo, aabutin tayo ng 3 oras sa daan. Your call, JB. Tama si Andres. Mas ligtas dito sa norte. Let's go to the summit fast. Habang sila JB ay papunta na sa kanilang target, ito namang mga kalaban nila ay walang kaalam-alam na sila ay susugurin na nila JB, at merong isang bata na mukhang ginawa nilang utusan at inaapi ng mga ito, at mukhang ito ay kanilang utusan, at ito ang nagdadala ng pagkain kung nasaan ang kanilang tagagawa ng mga pinagbabawal na gamot. Ito ay ang nakamaskara. Mer! Kaya dito. Mer, halika dito! Ito na po. Sir Monjing, handa na po yung pagkain. Ayusin mo yung tindig mo. Ayusin mo yung tindig mo! Para bumagay sa iyang bitbit mong barel! Tingin. Sige na. Hindi mo na yan doon. Bilis! Opo. Ano? Bagal!
Dito naman ay tinitignan na ni Miguel kung pwede na ba silang sumalakay kaya sinilip nito kung wala ng mga kalaban sa area at nang makita nga nito na wala na ay pinalapit na nito ang iba niyang kasamahan ngunit mukhang magkakaroon ng malakas na bagyo at habang pasok na itong sila Andres ay ito namang bata na inutusan para magbigay ng pagkain dito sa taong nakamask ay nalaglag nito ang kutsara kaya nabulabog ang paghahalo ng lalaking nakamask kaya napahinto ito ang nanghingi ng paumanhin ang bata ngunit imbis na magalit ito ay ngumiti pa ito. Bantay sa area na to. Let's go. Mga bagyo pa. Malayo naman tayo sa sentro ng bagyo, di ba? Last time I checked, malayo tayo sa sentro. But the weather's unpredictable, so I can't confirm. Bilisan na lang natin, tapusin na natin yung kontrata ito. Sorry po. Sorry po. Sorry po. At dito nga ay susugod na sila JB, ngunit may konting paalala ito na dapat nilang gawin ito ng tahimik para hindi sila mahirapang tapusin ang misyon at dito ay pinaiwan niya itong si Max upang magmanman at pinatawagan na rin niya si Greg upang ibigay ang balita nito na sasalakayin na nila ito at sinabi ni Greg na makipag-engage na sila at kailangan nilang tapusin ito ng mas mabilis. We do this quietly, as planned. We get in, we eliminate the target without alerting his men, we get out. Eagle, you stay here. Kontakin mo si contractor, give him an update. Copy. Tomas. Yes, sir. Let's move. Eagle, status. Sir, andito na kami sa area. We're preparing to engage. Proceed. Make sure to eliminate the target. Update me once the job is done. Copy that.